Magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po tayo sa aking bagong video upang talakayin natin yung tungkol sa PMS. Tungkol po ito sa mga nagpapa-PMS na may nakikitang idinadagdag na fuel treatment tsaka engine treatment sa sasakyan kapag nagpa-PMS. Bukod kasi sa langis, sa oil filter, pati sa gasket ay may idinadagdag din pagdating sa kasa na fuel treatment tsaka engine treatment. So malalaman natin dito guys kung para saan nga ba yung mga yun, para hindi po tayo mabahala kung bakit tayo dinadagdagan ng mga ganong fluid para sa change oil lang. Okay, huwag nyong i-skip ang video nito para malaman din natin kung sakaling tayo ay self-maintenance or change oil lang sa bahay, kung tayo lang mismo ang gumagawa nito sa sarili nating pamamahay. So mas maiging malaman nyo to. Ano pang hinihintay natin guys, simulan na natin to. So ayan, alright. Para saan nga ba ang fuel treatment or yung engine treatment? So dito sa kasa, meron kami ditong brand ng engine treatment tsaka fuel treatment na tinatawag. So ito po yung guys. Ito yung aming fuel treatment. At ito naman yung aming engine treatment. Ayan, engine flushing. So hindi ko po pinapront yung or in-endorse yung product namin dito, kasi pwede naman po kayo nitong bumili sa labas kung kayo po ay nagpapa-maintenance sa labas lang, or kung kayo mismo yung nagme-maintenance ng sasakyan nyo. Ang gusto ko lang pong malaman nyo is kung para saan po itong tinatawag nating fuel treatment at engine flushing. So dito muna po tayo sa fuel treatment, kasi every change oil natin or every maintenance po natin ng ating sasakyan sa kanyang periodic, so kinakailangan din nating syempre i-maintenance yung or linisin ang buong makina bago ito palitan ng engine oil. So paano nga ba malilinis ang buong makina? Sa pamamagitan ng engine flushing. So bakit tayo mayroon engine flushing? Ang engine flushing kasi guys, kung mapapansin natin, ang makina ng sasakyan ay parang bituka ng isang tao. So meron tayo, kapag ang isang tao kasi nagme-maintenance siya sa kanyang sarili, may mga vitamins tayo na iniinom para pampabadumi, yung pampalambot ng dumi or yung pampalabas ng dumi. So sa sasakyan din ay meron din pong tinatawag na ang tawag nito, pampalambot ng mga namuong dumi sa loob ng sasakyan, sa loob ng engine. So kaya tayo may engine flushing para yung mga namuong langis o namuong oil sa loob ng engine ay mapalambot natin at ma-drain. So ang proseso po nito ay ganito. Para po sa mga nagme-maintenance sa kanilang bahay or sila mismo yung gumagawa ng pag-change oil sa kanilang sariling sasakyan, ang proseso po ng ating engine flush ay ganito. Bago nyo po i-drain yung lumang langis o yung lumang oil sa engine, ay kailangan nyo munang salinan ng engine flush. Kapag ang sasakyan nyo ay sedan type, so pwede na yung isang piraso nito, isang piraso lang nito. Kapag ang sasakyan nyo naman ay katulad na lang halimbawa ng Montero or Fortuner, Innova or Expander, Strada, so kinakailangan natin ng 2 o 3 pirasong engine flushing. Tapos ang gagawin lamang natin, before natin i-drain yung lumang langis sa engine, kailangan muna natin salinan ito. At pagkatapos, kapag nasalin na po ito sa engine, i-start po natin ulit ang sasakyan, ang makina ng sasakyan ng I think mga 5 minutes. After ng 5 minutes, papatayin natin at i-drain na po natin yung mga lumang langis kasama na po itong engine flushing. So
Ang mangyayari dun guys, nalinis niya na po yung buong makina, yung sa loob ng buong makina. Kaya madidrain na lahat, pati kasama ang mga dumi na namuo at yung mga langis na tumigas na sa loob ng makina. So ganun po yung process niya. Pero guys, meron po tayong alternate na dapat gawin, or kung wala po tayong engine flashing na ganito, kung halimbawa sa labas lang po tayo mag-change oil, ay pwede rin naman pong gamitin yung mismong langis. So paano po yun? Ang mangyayari po ay ganito. Halimbawa, kapag ang unit mo ay isang Montero at nangangailangan lamang siya ng 7 litro sa loob ng engine, kapag katapos mong i-drain yung lumang langis niya, kailangan may extra ka pang 3 liters para sa engine flush. So ganito po ang proseso niyan. I-drain mo yung lumang langis niya at pagkatapos isasalin mo yung 3 litro mo na extra or yung sobra. Ang mangyayari, pagkasalin mo ng 3 litro, i-start mo ulit yung sasakyan. Then after mong ma-start ang sasakyan, i-drain mo ulit yung 3 litro na inilagay mo doon. Kumbaga, yun ang naglinis sa buong engine natin. At para mapalambot niya at madala niya yung mga namuong langis na dumikit na sa loob ng mga engine. So, ang mangyayari niyan guys, malilinis yung engine mo at makakapag-circulate ng maayos yung mga gears, yung mga pyesa sa loob ng engine. At may tendency na humaba ang buhay ng engine natin at hindi magkaroon ng problema. So kapag kasi madalas hindi natin napapansin, kala natin change oil lang talaga or hindi na kailangan linisin, hindi na kailangan i-engine flush. Ang engine flush ay isa sa mahalagang bagay kapag ikaw ay nag-change oil. Although hindi siya madalas, kahit hindi siya gawin every change oil or every 20 km lang, basta ang mahalaga ay na-engine flush natin or nalilinis natin yung loob ng engine. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, may tendency na tayo ay nag-check engine, may lumalabas na check engine, or nagkukos ng ibang problem sa system ng sasakyan or sa engine, sa buong engine ng sasakyan. Kaya napakahalaga ng engine flushing. Kung hindi po kayo makakabili nito, since hindi po ito binibenta sa labas, or hindi po kayo makaka-avail nito kapag sa labas kayo mag-change oil, pwede naman pong gamitin yung 3 liters na langis pang flushing, panglinis lang ng buong engine. So yun lang po yung purpose nya. So wala na ba ako nakalimutan? Dito naman po tayo sa sunod, sa next natin, yung tinatawag nating fuel treatment. Ito guys, fuel treatment. So para saan nga ba ang fuel treatment? So nakita naman po natin, ang fuel treatment ay para sa fuel tank. So ilalagay po itong fuel treatment na to kapag tayo po ay, kahit hindi po nagpapa-change oil kahit tayo po ay nagpapagas lang or after magpagas, pwede pong lagyan ng fuel treatment. Or kahit anytime guys, pwede nating lagyan ng treatment yung ating fuel tank. Doon lang po siya sa mismong lagayan ng langis doon sa labas, 'di ba? Kung nag-open tayo ng fuel lid cover, doon lang din po siya isasalpak doon sa mismong lagayan po ng gasolina. So para saan naman po ito? So ang fuel treatment guys ay para po sa cleaning ng buong tank ng sasakyan. So meron po kasing mga fuel or mga gas, lalong-lalo na po pala sa diesel, kailangan po natin ng fuel treatment. Sa gasoline kasi hindi ko naman nilalahat kasi pero may mga gasolina kasi na medyo may marurumi or hindi malilinis talaga, lalo na yung hindi mga talagang kilalang brand ng gasolina, ay meron siyang mga debris or kukunting mga dumi na nasasama sa gasolina. So ang nangyayari tuloy sa mga dumi na yon ay naiipon sa loob ng tangke. So kapag naipon yon sa katagalan na hindi ka naglalagay nitong fuel treatment, ay ma-absorb siya ng pump ng sasakyan. So kaya may
sa mga meron sasakyan, meron po tayong nababalitaan minsan na kaibigan natin na nasira yung pump niya, hindi na gumagana yung pump, or medyo nagkakaproblema sa accelerator. So dahil po yun sa mga dumi sa gas na naipon at bumabara doon sa mga fuel hose na bumabara sa daloy ng mga fuel hose papuntang transmission, papuntang makina upang mapagana yung sasakyan. So kaya kinakailangan natin itong fuel treatment para malinisan or matanggal yung mga dumi na yon. So hindi lamang po dito sa Mitsubishi nakakabili nito, meron po kasing iba-ibang brand nito na nabibili. Kahit sa labas pwede po kayo makabili nito. So ina-advise ko lang po kayo na gumamit din po kayo ng mga fuel treatment, hindi lamang po yung ganitong brand, pwede naman po kayo makabili ng ibang brand. Basta as long as makagamit kayo ng mga ganon, pati ng engine flashing, para po sa ikagaganda or ikatatagal ng buhay ng sasakyan. Kasama po sa maintenance yan. Alright, yun lamang po para sa topic natin yung araw sa video na ito, tungkol sa engine flashing at fuel treatment, kung para saan nga ba ito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, baka naman kaibigan, pwede po akong makahingi ng isang subscribe at paklik na rin po ng notification bell. At syempre, hihintayin ko rin ang comment mo sa ibaba kung ano pa yung mga gusto mong malaman para magawan ko po ng video. At syempre guys, abangan nyo po yung mga susunod kong vlog, dahil kakaroon din po tayo ng isang vlog na tungkol sa pagpapalit ng air filter, kung kailan nga ba ito pwedeng palitan. Ituturo ko sa inyo kung ano pa ang pwedeng gawing remedyo, kung pwede bang palitan, pwede bang linisan ng air filter ng isang sasakyan. Abangan nyo po yun guys. Alright, at yun lamang po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta ng aking channel. At para sa mga katanungan nyo pa po regarding sa ating fuel treatment at engine flashing, i-comment nyo na lang po sa ibaba at sasagutin ko po yun. Pwede rin po kayong magtanong regarding sa iba pang concern regarding sa sasakyan. Sasagutin ko po yan guys.